magpakita ka. Kung kami nagsusungsusay, hindot ka. Huwag ako. Tarantaduhin mo iba. Happy Dirico, letsihin kita ngayon. So ito na mga kababayan, siguro naman kabisado nyo na at kilala nyo po ito, no? Dati po talaga itong anti-kalingap. Dati po talaga itong salungat, no, kay Kuya Bal. Lahat na lang po ng vlog ni Kuya Bal, lahat po ng love team ni Kalingap Rab, hindi niya pinapalusot. At maalala ko mga Kalingap, mga kapatid, isa ito sa mga matindi talaga, no, na bumatikos kay Kalingap Rab pagdating sa love team. Dahil binubugaw daw kung ano-ano, no, yung mga salitang binibitawan nito ni Federico Santos. Pero alam nyo mga Kalingap, mga kapatid, sa isang iglap nasa dait na. Alam nyo, nung nakaraang araw, mga Kalingap, mga kapatid, mga kababayan, nakita ko nakasama niya si Kuya Bal at saka si Beyonce. Akala ko inedit lang, pinagtagpi-tagpi lang, pero noong nag-verify tayo, positibo, talagang nasa dait siya. Ngayon mga Kalingap, mga kapatid, maraming nagtatanong. Yung ating mga kababayan, mga Kalingap supporters, nagtatanong, ano ang motibo? Yun ang tanong na dapat sagutin. Ano daw ang kanyang motibo? No? Bakit nasa dait? Ano ang kanyang gustong ipahiwatig? Bakit si Federico Santos tumungtong, no, sa lighthouse kung saan nung araw guys, walang makakalusot dito kahit ang inyong lingkod. Binanatan din ito Kaso nga lang, hindi naman tayo guys, hindi man tayo pumapatol sa mga may edad sa atin kasi syempre, andun yung respeto natin. Pero walang makakalusot dito. Maalala ko talagang grabe ang bardagulan ng mga reactors ng Kalingap dito. Oo. Kasi grabe, palaban din ito guys, itong si Sir Federico Santos, palaban ito, na talagang lahat na lang ng ginagawa ng Kalingap, mali para sa kanya. Lahat po ng ginagawa, parang hindi talaga siya sang-ayon. Doon po sa ating mga viewers na mga baguhan, sa mga hindi ho nakaalala dito, isa itong supporters talaga noong araw. Nanonood siya sa Kalingap. Kaso nga lamang, mukhang nagka-interest, nagawa siyang channel, no? At sumapi siya doon sa Rina's community. Kasi nga, yung si Rina, pinapalabas niya na pinagkakitaan lang daw, wala naman daw na bago. No, ito yung maalala ko Kaya nga, siya ho ito isa sa mga reactor ng Rina's community na binabakbakan si Kuya Bal. Talagang alam, kung tutuusin lang, kung atin pong alalahanin, no, mga Kalingap, mga kapatid, sa mga nanonood sa mga nakamonitor dito, hindi talaga madaling ika nga tanggapin kung ikaw lang talagang matandain. Grabe kasi ang salitang binibitawan nito. Grabe ang salitang binitawan nito ni Federico Santos pagdating sa Kalingap. Isa ito sa mga nakita kong brutal na magsalita para sa Kalingap. Wala itong takot na talagang kahit idemanda daw siya, maalala mo sabi niya, mas gusto nga daw niyang makulong. Kain sa loob. Ito yung mga sinasabi niya. Kumbaga wala siyang kinakatakutan, wala siyang inaayawan. Hindi daw siya magtatago. Ganon yung mga mga sinasabi niya. Pero sa ngayon, nasa dait na siya at kasama si Kuya Bal Santos Matubang at ang mga Kalinga partners. At kung napanood ninyo guys ang live ni Kuya Mail, nag-live si Kuya Mail,
Gusto niyo bang makita? Ha? O, tingnan natin guys yung live ni Kuya Mail. Kasi, dito nagsimula na sa ngayon, ang dami ng galit. Ito. Ayan. So guys, nasa live siya ni Kuya Mail. Ayan. So pakinggan natin ang sinasabi dito ni Kuya Mail. Yan. So sa ngayon guys, no? Hati ang opinion ng viewers kasi sa ngayon, pabor na siya sa Kalingap. Ito sabi niya, pakinggan ninyo. Yan. Ang sinasabi niya dito guys, no? Pinaparating niya sa mga anti-Kalingap na mga reactors, tigilan nyo na daw ang Kalingap. Okay lang ang Kalingap dito. Yan. Ayan. Ang iko-content niya daw ngayon, Kalingap na. Ba? Pero alam nyo guys, no, sa mga opinion po ng viewers, sa mga komento ng viewers guys, pag binasa ninyo, hati. Mayroong iba, alam mo ang sabi? Ang sabi ng iba, magpaparami lang yan ng subscribers. Pag dumami na ang subscribers, magiging antay ulit yan. Basahin ninyo guys na ito. Basahin natin guys ang mga komento ng mga about kay Federico Santos. Hindi pa sila kumbinsido dito sa pinapakita niya kasi nga daw nakilala nila ito, grabe daw ang galit sa Kalingap. Tapos ngayon daw biglang nagiging nagbait-baitan, no? At dito sa live ni Kuya Mail, may binanggit kasi siya dito na kinagagalit, no, ng mga anti-reactor din. Na ayon sa kanya, sinusulsulan, may nag-utos daw sa kanya. At may binabanggit sa mga pangalan. Sa mga hindi nakapanood ng live ni Kuya Mail, puntahan niyo po yung live niya. At isa dyan guys, sa mga nag-rebat, itong reactor din. Kasi, wala naman pala silang inutos dito. Wala man palang inutos dito kay Federico. Pero bakit? Binabanggit ni Federico na inuutosan siya nitong mga reactor na ito. May binanggit siya mga pangalan, no? Inutusan daw siya nitong mga anti-reactor para ito yung gawin para bakbakan daw ang Kalingap. At dito guys, nako, dito galit na galit ang isang reactor. Galit na galit siya. At di niya matanggap. At ang sabi niya, papaano ako mag-uutos sa'yo? Wala tayong connection. Hindi ko nga alam ang messenger mo. Hindi ko nga alam ang Facebook mo. Ngayon, ang hamon niya dito guys kay Federico Santos, maglabas ka ng katibayan na inutusan ka namin. Nako, ito na. So ang labanan ngayon guys, ang pinakamainit na labanan ngayon, mga Kalingap, mga kapatid, labanan ito ng mga dating anti-reactor. No? Siyempre, normal man yun kasi nga ito sumanib na sa Kalingap. Marami naman ang napag-iwanan niya, yung mga group. Galit sa kanya. Pero alam nyo kung ako guys, bigyan ng pagkakataon na makaharap ko ito. Tatanungin ko lang naman siya. Ano bang nangyari? Bakit naging Kalingap ka? Ano ang nag-udyok sa'yo? Ikaw ba nakakakita ka ba ng isang pangitain? Kasi ang sabi ng ibang sa viewers, Kuya Bobby, natakot lang yan sa demanda. Takot makulong. Kaya nagbalik loob. Yun ang mga nababasa natin sa komento at yung mga nagsasabi sa akin. Takot daw ito makulong. Pero ayon sa kanya noon, hindi siya takot makulong. So guys, dito pakinggan natin itong video
na isang reactor na galit sa kanya. At ang challenge sa kanya, maglabas ka ng pruweba, katibayan naman na kami ang nagsulsul sa iyo. So ito po guys, panoorin natin panoorin natin ito. Dahil matanda ka nang ulyanin, hukluban, luki-luki, bugok, walang pinag-aralan, kapito ko, pag nagkakapera, kapito ko? Impacto kang hayop ka. Tarantaduhin mo iba, huwag ako, Federico. Alam niya ang address mo. Hindi ako magbabanta sa'yo dito sa social media. Tingnan natin tapang mo. Putang ina mo. Ginagalit mo ko ni Malka. Matanda ka. Kasi wala kang pinag-aralan. Ang opinyon ng iba, opinyon ng iba, ginagaya mo na tinatawag ng antay. Bakit wala ba kaming karapatan magbigay ng opinyon, tarantado? Dumidigay ako guys, sorry kung narinig niyo yan. Ano, sinusulsulan ka namin? Ni wala nga akong Facebook mo, wala. Wala tayong connection. Magpakita ka ng putang inang connection mong lintik ka. Magpakita ka. Kung kami nagsusulsulan, hindot ka. Huwag ako. Tarantaduhin mo iba. Federico, letsihin kita ngayon. Yawa kang hayop kang demonyo kang lintik kang impacto ka. Huwag kang magsusumitsid dyan sa kalingap. Feeling mo, sinusuportahan ka. No, bakla. Makinig kang pisot kang supot ka. Makinig kang lintik kang wala kang bayag. Nako, na high blood na. So, alam nyo, no, sa ngayon guys, no, siyempre, hindi man masama kung sabi nga nila, mayroong i-welcome mo yung tao. Kaso lang sa mga viewers kasi nahati may mga lalo na yung mga matagal na sa kalingap at ang loyalty sa kalingap, hindi sila basta-basta agad guys naniniwala dito, no? Siguro yung iba pag plastikan lang, pero yung sa loob talaga nila malabo kasi hindi talaga nila makalimutan kung papaano niya nung araw babuyin si Kuya Bal na sinasabihang pastor ka pa naman ganito. Si Kalinga Prab ganun din. Ang dami niyang sinasabi talaga na sabi ko nga, kung ikay taong mapagtanim ng galit at sama ng loob, sigurado ako, hindi mo ito pagbibigyang pumunta sa iyong baluarte. Pero siyempre si Kuya Bal, kilala naman natin si Kuya Bal, walang masamang tinapay kay Kuya. So nga lang, yung ibang supporters, hindi mo rin sila pwedeng utusan or kontrolin na paniwalaan natin si Federico kasi nga ayaw nga nilang maniwala sa ngayon. No, kasi ang sabi nga nung isa kanina, nagpaparami lang ng subscribers yan. Tapos babalik pag lumaki na, kakalabanin na naman ang kalingap. At yung nababasa ko, sabi, ay Kuya Bobby, hindi mo na ako maniniwala dyan. Siguro pag tumagal-tagal na hindi niya lalaitin at balahurain ng kalingap, maniniwala ako. Pero sa ngayon, sa kabago-bago pa lang, ayaw niyang maniwala. May punto rin naman sila. Kaya siguro no, doon sa mga hindi naniniwala, irespeto din natin yung kanilang opinion kasi nga di pa nila tanggap ang nangyari. At doon naman sa tanggap na nila, welcome, no? Sabi nga, tinanggap na ni Kuya Bal. So siguro ang maganda dito, makita lang talaga ni Federico Santos na ang isang taong kanyang nilait, binalahura, binastos ng husto, sa ngayon nandito sa pamamahay ni Kuya Bal, tanggap siya. So siguro mahalaga dito guys, pahalagahan mo yung taong hindi nagtanim ng sama ng loob at winelcome ka, no, sa gaganapin mamayang gabi na yung Christmas Ball, no, yung end year event ng Kalingap, nandyan siya. So ang pinaka highlight ngayon ito. Taob lahat ng mga dumating, no? Taob kayo kasi ating anti Kalingap ngayon pro Kalingap na siya. At ang kanyang challenge nga sa iba,
mag-topic na kayo, mag-reaction kayo sa Kalingap na. Ay, salamat po sa inyong lahat, sa mga viewers natin na nakisama at nanonood. Thank you so much sa inyo. At syempre sa lahat po ng ating mga subscribers, salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, guys, ayan po, Bobby TV 143. Tayo hoy, 270 plus na. No? Sa mga hindi pa po, yan guys, i-subscribe nyo na at mahalaga po sa lahat, paki-like ang ating upload video. Maraming salamat sa inyong lahat at isang mapagpalang araw sa lahat. Happy New Year po, mga kapatid.